Hello everyone, my name is Princess. Welcome back to my channel. So for today's video, we have 5 fragrances. We have 3 from Bath & Body Works and 2 from Victoria's Secret. At meron akong audience dito sa tabi ko na gustong maghilik na, kaya kailangan madiliin ko na bago nyo marinig yung snoring niya at bago mawala ang araw kasi wala tayong ring light ngayon. So all natural yung natin, yung light natin. At today is my day off, so I have all the time in the world to do this video. So let's begin. Since we are wearing purple today, I'm gonna go for Victoria's Secret Basic Instinct. Ayan siya, oh. Kakulay ko siya, malapit na. Okay, pero para siyang plum. I don't know if you are familiar with this. Kung familiar kayo guys, paki-comment naman dyan kung ano yung nyo dito, yung first impression ninyo. Kasi binili ko to online and I think this is part of my video haul video nung mga nakaraan, kasama siya, but at that time I wasn't able to find anything about this at Fragrantica. So ngayon meron na siyang nakapost and I thought this is a new fragrance, but it's not. It was actually launched in 2004. At kung mapapansin niyo talaga, bumibili ako ng mga fragrances na hindi yung mga uso, yung nakikiuso, hindi, kasi parang ang feeling ko, okay, madami nang nag-review nito, siguro ang gagawin ko, kukuha ko ng yung kakaiba, yung wala pang naging review. So, ang tendency parang walang masyadong nanonood kasi ang mga tao talaga, they do based on what they see, what is popular, what is hyped on TikTok or any social media platform. Okay. So, ito nabili ko siya, this is $25. So, binili ko talaga siya ng regular price. I think sa Amazon ko siya nabili. Pero wala pa siyang gaanong bawas. Ayan siya, oh. Nagustuhan ko yung packaging niya kasi very siya, parang napaka-elegant. Pero nung naamoy ko siya, not that I hate it, but it's too dense for me. Masyadong it's for a mature woman. Hindi naman pang lola, but it's for a mature woman. Mga 20s pataas, mga ganon. Pero hindi siya pang bata. But this one has the same DNA dun sa Dream Bright ng Bath & Body Works. Yun ang kaamoy niya. Tapos spray natin. Okay, hindi ko pa siya masyadong nagagamit. Yung unang spray niya, maaamoy mo talaga na sobrang lakas niya. Ngayon titignan natin yung notes na meron siya, kung bakit siya ganun kalakas. Okay? So let's see. Have patience with me. Pansin, purple din pala ang casing ng phone ko, guys. So ito, basahin na natin yung niya, fragrance notes niya from Fragrantica. Alright, so we have patchouli, which is the first thing that you would smell at first spray, and then gardenia, plum, tuberose, Turkish rose, apricot, and vanilla. So maganda yung mga notes niya, guys, except for patchouli. Patchouli in general, ayoko talaga siya kasi parang meron siyang nakakatandang amoy. Tapos, mabagsik siya para sa akin. I remember patchouli. I use this patchouli soap, bar soap, para sa buhok ko kasi nga naglalagas ang buhok ko noon. So, ginamit ko yun. Parang, yun ang naamoy ko at first. Pero, dahil nga may iba naman siyang notes, okay. So, after 1 minute na bang nakakalipas? Okay, maybe 2 minutes. Na-pause ko na yung video, guys. Meron akong nagko-comment dito. Okay, gardenia. Ito na, pumapasok na yung floral niya. Okay. Konting sweetness from plum. Okay, tuberose. Yung tuberose, pagka mag-isang notes lang nito at puro floral, ay, nako, hindi rin siya maganda kasi nakakahilo. Hindi naman siya nakakahilo, guys, but it's just too mature for me. I mean, matanda na ako, guys, pero kasi ang mga pabango ko, pag binili ko yan, ginagamit din ng mga anak ko. Pero kasi, alam mo yung pabango, minsan, pagka in-spray ng tao sa kanila, and then, all day long, di ba yan, lilipad yung amoy niya sa hangin. Tapos, habang tumatagal siya, dun gumaganda yung amoy. So, kahit naamoy ko to sa anak ko, hindi naman siya ganun ka-mature, kasi nga nag-fade na yung the rest of the notes na meron siya. Okay. Yung vanilla, hindi ko masyadong naaamoy. Apricot, yes. Yun ang nakakaganda dito, yung dalawang fruit na notes niya, yung plum at saka apricot. Okay.
So parang gusto ko siya ngayon. Pero bakit nung actually after ko siyang ni-review noon guys, hindi ko na siya ginamit. Ngayon na lang. Kasi ngayon na lang ako talaga naghalongkat ulit dahil nga lumipat kami dito. So parang ano siya, perfumey level siya. Okay? Feeling ko tatagal lang amoy nito ng maghapon. Okay, so malapit na mawala ang araw guys, kailangan kong bilisan para hindi na tayo mag-ring light. So, yun ang ano ko. So, overall, ang rating ko dito, mga 6/10. So, siguro kailangan ko siyang gamitin talaga everyday para ma-appreciate ko yung amoy niya. Guys, padilim na, pawala na ang araw. Okay, so up next is Victoria's Secret Cedar Breeze. This was actually gifted to me last Christmas. Tignan niyo naman yung bottle niya, napakaganda. Simple lang, very refreshing, pero gusto ko yung background sa taas, sa likod. Ang dating sa akin ito, my first impression is spa. Yung amoy niya, pang spa din. Pero hindi ko siya gagamitin everyday. So mostly ginagamit ko siya dito sa bahay after kong maligo. And then, I'm gonna spray it on my bed sheet, sa mga curtains, sa upuan. Sa lahat ng merong ng merong cloth na dating ba, ispray ko siya. Ang naalala ko dito guys, yung Bath and Body Works. Kung napanood nyo yung last video ko noon na nagde-declutter ako, nagtatanggal ako, nagbabawas ako ng mga pagbango na hindi ko na ginagamit. And one of that is Bath and Body Works na white tea and sage. Magkapareho sila ng amoy. As in, magkaamoy talaga sila. Although this one is more sweeter compared to that because that one, I remember, meron siyang amoy bayabas. Para silang mga aromatherapy ng Bath and Body Works, kung familiar kayo doon sa mga stress relief, yung mga lavender scent nila na with na aromatherapy, yung mga ano pa ba, yung mga oils nila, oil essentials nila na gano'n, yung mga room spray, gano'n ang naaamoy ko dito. So this is Cedar Breeze. Okay, kung i-spray ko siya dito, mag-aamoy talaga sila. Meron din siyang amoy bayabas. But this one is more sweeter. Tapos may pagka-menthol din siya, kagaya nun. Okay, so ang notes na meron siya dito guys, meron siyang rosemary, which is actually the reason why it has that minty or menthol scent na naaamoy ko. Na pagka-inamoy mo, parang yung nostrils mo biglang magbubukas. Kung may sinusitis ka, parang yung Vicks Vaporub, pagka in-inhale mo, from your diffuser or from your steamer, yung packet siya doon, parang nag-open yung mo dito. Anong tawag doon? Nostrils, di ba? Yun, para siyang nakaka-relax talaga siya. Para kang nasa spa. Di ba pagka nagpapamassage ka, you would smell those kind of scent, yung candle nila, yung mga oil diffuser nila, ganun ang maaamoy mo. And that is because of the rosemary notes. And then, meron siyang mountain air na sinasabi dito. Tapos, yung cedarwood. Yung cedarwood, yun ang malakas na naaamoy ko dito. Actually, yun ang ayaw ko, yung cedarwood eh. Diba, pagka sinabing cedarwood, yun yung amoy na yung parang bagong sibak na kahoy. Yun ang cedarwood para sa akin. Very fresh, very relaxing, very spa ang dating. So, kung gusto niyo yung mga, type niyo yung mga scent na ganito, so, I will get this Cedar Breeze or kaya yung Bath and Body Works na white tea and sage. And for me, I'm gonna use this as my daily scent kung nasa bahay ako or pupunta ako ng mag-grocery ako or magja-jogging ako or maglalakad lang ako dyan o kaya pagka bago matulog or after kong maglinis ng bahay, I'm gonna use it as my room spray. Okay, isunod na natin yung mga Bath and Body Works. So, unahin natin dito sa pinaka-simpleng maidi-describe ko. So, this is one of my favorite. Ito ng 2019. Pero before that, meron akong favorite sa Victoria's Secret, which is Pearl Glaze, na bigla siyang nawala. Pearl Glaze is one of the original collection from Bath and Body Works na ang tagal din na naging retired scent siya. Ngayon medyo madalang na lang siyang makita. Kung meron man talagang igagrab ko siya, pero napakadalang lang na makita yon. So, nung nawala si Pearl Glaze, bigla kong nung nakita ko to, naalala ko si Pearl Glaze. So, na-miss ko siya. Pero kung papipiliin pa rin ako, kung alin sa dalawa, mas pipiliin ko pa rin si Pearl Glaze. Parang kakaiba yung amoy niya para sa akin. I mean, sweet siya, pero hindi siya gano'n na nakakasawa na sweet. But this one is also very nice scent kasi
Very refreshing siya. So, tignan natin yung notes na nandito, guys. Hindi ko na mabasa kasi madilim na. Madilim na, okay? Madilim na talaga kasi ano na, 7:09 na. So, I'm gonna read this. So, meron siyang crisp cucumber, watery honeydew, summer cantaloupe, sparkling grapefruit, sheer woods. Ano naman ang sinasabi niya dito? Rekindle the joyful memories inspired by perfect summer days. Summer days. Okay. So, na-launch siya noong 2019. Ang rating niya dito sa Fragrantica is 3.75 out of 5. Ang meron siya dito is melon. Actually, dalawa siya eh. Tignan nyo, oh. Dalawang melon. Melon and then Italian melon. And then cucumber and then grapefruit. Tapos meron siyang woodsy notes. May pagka-ozonic yung scent na to, pero mas nangingibabaw pa rin yung pagiging fresh niya and sweet. So, amuyin natin siya dito sa kabila. Okay. Binili ko siya kasi ang tagal ko na siyang hindi naaamoy. Siguro kahit mga ilang taon na ba? 2019 to. Matagal ko na siyang hindi naaamoy. Pero namimiss ko talaga ang Pearl Glaze, guys. Ang gumagamit nito ang anak ko. Siguro nandito na lang siya, oh. Andito na lang siya. Amoy candy, amoy melon talaga na hinaluan ng floral ba? May pagka-floral siya. Yung honeydew na amoy mo rin ng konti. Tapos yung sheer woods. Actually, pumapasok yung sheer woods sa sa bandang sa bandang huli na. Pero mas nangingibabaw pa rin yung cantaloupe melon. Kaya, okay na okay. Very refreshing. So, this one is really nice for tropical weather. Kagaya sa Pilipinas. Pwede naman kahit saan. Basta, pero mas, bagay siya pagka-summer, pagka-spring. Yun. Hindi siya kung gusto mo na ng light scent, or kung gusto mo lang maging patwitams ka or pa-sweet-sweet, so, pwede itong cucumber melon, guys. Okay, ngayon naalala ko na kung ano yung kaamoy niya sa sa Victoria's Secret. Yung that's one of the video I made in the past, yung cucumber Victoria's Secret green pear and citrus. Yung refreshing body mist ng Victoria's Secret. So pareho sila ng amoy. Okay, but this one is more sweeter compared to that one. Tuluyan na ngang nawala ang araw, kaya lumipat na ako dito sa ibang pwesto natin. So, natapos ako kay Cedar Breeze ba ng Victoria's Secret. So, nandito na ako kay Carried Away of Bath & Body Works. So, this one, I bought this in December. Actually, lahat ng lahat ng Bath & Body Works na to, nabili ko nung December. Kasi nga, niregalo ko sa mga anak ko. So, itong isa na to, hiniram ko sa daughter ko na nandyan sa may background. Kung may nakikita kayong gumagalaw-galaw dyan, siya yan natutulog from school. So, ito na nga, I have Carried Away. So, pinili ko siya. Hindi yung mga usual na Bath & Body Works na nakikita natin. So, yung mga kakaiba talaga, at saka yung mga hindi pa na-hype sa social media, mga pinipili ko. So, nung naamoy ko siya, sabi ko, magugustuhan niya to kasi it's sweet, para siyang marshmallow na may strawberries, may raspberries. So, titignan natin siya, yung mga notes na meron siya dito. Meron siyang lush raspberries, juicy pear nectar, white jasmine, and whipped vanilla. And it says here, let the feeling of sweet nostalgia sweep you off your feet. Tignan naman natin yung ratings niya dito sa Fragrantica. Tsaka yung mga notes niya. So, meron siya dito raspberry, pear, Amalfi lemon, bergamot, mandarin orange na hindi nabanggit dito sa sa bottle niya. Tama ba yung tinitignan ko? Para kay Carried Away. Oh, so this one is the perfume version. Wala siyang Bath & Body, ang tawag dito? Yung body mist niya dito sa may Fragrantica. Kaya mas marami yung notes niya. So, ang middle notes niya, more on floral. It has freesia, tuberose, jasmine, and violet. Tapos, meron siyang base notes na vanilla, sandalwood, and musk. Hindi ko alam kung para sa perfume lang to at yun lang talaga ang para sa body mist. So, therefore, mas simple ang mga notes na meron dito sa niya, sa body mist niya. So, amuyin natin. Dito naman sa kabila.
Very sweet. Something na susuotin ko, oo, but not on a daily basis. Hindi rin siguro sa work, hindi ko alam. Parang kung ano ka, frontliner ka, or nasa medical field ka, parang hindi mo susuotin to because it's really, hindi siya ganun kalakas, pero I think kung bagong spray siya, parang makaka-estorbo or makakahilo para sa mga pasyente mo kung sa ano ka, medical field ka. Pero habang tumatagal, ano siya, naglalighten siya. Naglalighten? Hindi siya, parang nag-fade yung malakas na amoy ng raspberry. So definitely raspberry yung nasa nasa opening niya. And then juicy pear, nectar. Ang saya ng amoy niya, guys. Tapos nahahalo yung white jasmine, yung floral notes niya. With vanilla, yes, nasa huli. Pero parang mas nangingibabaw sa akin yung niya, juicy pear. Masarap yung amoy niya. Okay, kung tatanungin mo ko kung kamusta yung pagka-sweet niya, hindi siya sugary sweet. Kasi nga meron siyang floral. It's a floral fruity scent. Yun ang description ko dito. Kaya hindi siya nakakasawang amoyin. Hindi siya amoy, alam mo yun, yung benzoin, yung amoy gamot. Alam mo yung pagka inuubo ka, yung mga flavored drinks ng antibiotics, ganun na amoy ko minsan. Alam ko meron akong na-describe sa inyo na ganun eh. But this one is not. Mas, parang ang niya, ang tawag dito, hindi siya amoy gamot. Sweet lang siya, parang pretty and pink, parang ganun. Isa sa mga namimiss ko na amoy ng Victoria's Secret, yung pretty and pink. Pero wala na siya, parang retired scent na siya. Ang sarap na amoy niya. Very simple, pretty, soft. Susuotin ng teenager, definitely. 20s, pwede pa rin. 30s, pwede pa rin. Timeless naman ang mga pabango kung ano yung preferred na amoy mo. 'Di ba? Masarap ang amoy niya. Amoy candy siya na hindi nakakaumay, hindi siya ganun ka-sweet kasi nagmi-mix yung floral notes niya sa mga fruity notes niya na matatamis. Dito na tayo sa ating finale, Chasing Fireflies by Bath and Body Works. So ano nga ba si Chasing Fireflies? Parang tongue twister siya. So ang meron dito, golden pear, jasmine blooms, illuminated woods. Tapos tignan natin yung notes niya sa Fragrantica. Meron siyang rating na 4.12 out of 5. And then it says this was launched in 2023 and is a fragrance for women and men. Sinabi ko na nga ba, unisex itong na to, Chasing Fireflies. Kasi may naaamoy akong na panlalaki yung amoy niya na para sa akin napakalakas, especially dun sa opening notes niya. Kasi nga naman, ang mga notes na nandito, jasmine, woody notes, and then pear. Nasa gitna yung woody niya, yung woody notes niya. Ngayon, i-try natin. Tumataho lang ating doggy sa baba. Okay, meron pala akong ganito. May mga ganito pala ako, hindi ko lang nagamit kanina. So, ang dami nang nakuha ko nung binili ko tong mga to. So, spray natin dito. Okay, at first, maaamoy mo yung pagka-sweet niya. Pero pumapasok yung woody notes niya dun sa gitna. And then yung pear. Tingnan natin kung saan siya magsisettle. Let's see kung saan siya magsisettle. Masarap yung amoy niya actually. May naaalala ko dito. Parang kaamoy din siya nung golden pear. Golden pearl by Bath and Body Works also, na sinasabi ko na kaamoy yata ng Armani Exchange or Armani Code, something like that. Okay. Nung unang spray ko dito, nung unang gamit ko, hindi ko siya ganun nagustuhan kasi parang malakas siya para sa akin at very mature yung yung amoy niya. But now that second impression, yung first impression iba sa second, syempre, 'di ba? Parang mas gusto ko siya ngayon, pero meron pa rin siyang halo effect sa akin. Ewan ko ba, parang napakalakas ng jasmine niya at saka yung woody notes niya.
Kaya hindi ko siya masyadong ginagamit. Actually, pag in-spray ko siya dito one time, actually yesterday tinry ko siya dito bago ko sana i-review sa inyo para may kwento ko. Ang lakas niya. Kaya kung gusto niyo ng matatapang and then siya, settle siya dun sa pagka-woody, yung mga woodsy notes niya. Ito, something unisex. Something that men would love also, na hindi siya ganun katamis kasi nga meron siyang woody notes. So tama, it's for men and women. Okay? Mas nagsisettle siya sa para sa akin mas nagsisettle siya sa woody notes niya. Andun pa rin naman yung tamis at saka yung pagka-floral niya, but definitely nandun siya sa woodsy. I don't know, kanya-kanya tayo ng ilong, pero very hype din to yung mga reviews na nabasa ko dito, gustong-gusto nila, lalo na pagka mahilig ka dun sa mga aromatherapy ng Bath and Body Works, kasi parang dun din siya nagfo-fall. Yung longevity niya, I would rate this as 7/10 kasi maamoy talaga siya, malakas ang amoy niya, parang kalinyahan siya ng Basic Instinct, ng tawag dito, ng Dream Bright, ano pa ba yung mga kaamoy niya, yung meron mga woodsy notes. Parang ang ganda niya for a body mist kasi nga yung longevity niya malakas, matagal siya. Okay guys, nairaos natin ang ating mga fragrance review ngayong araw na to. Hindi na ako sanay mag-review ng napakarami kasi feeling ko parang napapadami yung daldal ko sa mga videos natin, kaya ayoko sanang nagre-review ng marami. Pero kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like and subscribe. At salamat sa mga new subscribers natin na dun sa mga pabalik-balik na kahit iilan lang tayo, nandyan pa rin kayo at nakasuporta. So yung mga susunod na video ko guys, abangan ninyo kasi may mga paparating ako na order. So, thank you very much for watching and for supporting my channel. Sana bumalik pa ulit kayo para sa mga bago nating videos. So, yung mga darating ko na pabango, i-share ko ulit sa inyo. Sana maraming time pa ang mag-google natin para sa mga videos na to. At itatry ko din yung mga Middle Eastern na pabango. Although, hindi na ako bago doon because yung mga in-laws ko, they are from Palestine. So, basically, they are Arabs. Pag may mga occasion, mahilig talaga sila sa pabango. Yung mga nireregalo nila mostly pabango talaga kasi yun ang hilig talaga nila. So, see you guys on our next video. Thank you for watching. Bye-bye!